Correct me if I'm wrong. I'm trying my best para makatulong sa mga medyo talagang hindi makaintindi ng Cebuano, ha? Nagtatrabaho sa archives. Minsan ko nang nasabi sa isa sa mga live ko o isa sa mga content ko na bakit walang ibang nag hahanap or kumukuha ng kopya ng public records nung nakuha ni Dean Chase. I don't know if some of you remember that or kung bago pa lang kayo, baka hindi nyo pa narinig yun. Pero nasabi ko na ngayon, dati pa yan. And dito, sa content niya na to, o sa senior niya na to sa atin, is nangyari na nga po. No, nangyari na yung aking sinasabi na yon. At ang masama dito, yung contact person ni Dean Chase doon sa kung saan niya nakuha yung document ay hindi niya na makontak at may na-receive siyang email coming from that archive department. No? Sa police station yun, for sure. So, I'll try my best, no, para yung mga sinasabi niya in Cebuano is ma-express ko in Tagalog. Okay? But bago po tayo magsimula, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation with regards to this content of mine, please leave it in our comment section. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo masabihan fake news. Tulad ng ginagawa ko, eto, si Dean Chase ang isa sa mga may hawak ng kung ano yung nangyari sa LA during the visit of our First Lady and the rest of the entourage na ikinasawi nga ni Paulo Tantocon. Na ngayon ay nagiging issue na, no? Dahil sa email niya na-receive niya nga. So pakinggan po natin yung mga paliwanag ni Dean Chase. Hello guys, ayong adlaw ka natong tanan, pasiluwa kayo ko nga Magandang umaga. Adlaw is magandang umaga sa ating lahat daw. karon ako ni post akong update. Supposedly, I was supposed to post my update yesterday. However, I was on the road and then padung nagabi iba. So nangita na lang di ko paagi nga makakita ko ka ng kuan secure nga lugar. So, dapat magpo-post doon siya kahapon, kaya lang gabi na and naghanap na lang siya ng secure na lugar na kung saan siya mag-stay. Kasi, di ba, moving siya based sa trabaho niya, something like that. Parang ganun yung trabaho niya. So, he keep on moving around. Now, naghanap lang siya ng secure place na kanyang pag-stayan. So mo ni napod ko sulod sa hotel. I'm in a different city na pod. And thank you so much to the family who offered their home for me to stay in. However, di jud ko ganahan nga mabutang mo sa alanganin, so I opted to stay in a hotel instead. So, may nag-offer sa kanya na pag-stayan, kaya lang, para sa seguridad ng mga taong tutuluyan niya, hindi na lang siya tumuloy doon at yun nga, naghanap siya ng hotel. Well, because we all know kung ano yung expose na meron siyang nilalabas, di ba? So, nilayo niya lang yung mga taong may concern sa kanya na baka madamay. Salamat kaayo daw. Now, let's get right on it, no? Nakinadawat nga email from the Archives Department sa police. So, meron siyang na-receive na email from the Department of Police na kung saan nakuha niya yung document. And naglibog ko sa content sa email kay, as you know, Nalito daw siya. Medyo something like nagulat, nalito, no? Na sa content ng email I have already acquired na kanyang nakuha na. documents, complete account of what had happened on the 8th of March. Katong hitabo dito, no? Na may kumpleto na siyang document nung nangyari nung March 8. Yung kumpleto na, no? So natakadawat ko email yung heading kay response letter. Unya, nihibong ko kay, basahon ako later ang kanang content sa letter, no? So, babasahin niya rin yung Since letter. nihibong man ko, wako kasabot, kung sibot pasabot aning response letter, so akong gitawagan akong contact. So, hindi niya kagad ata, okay, ito medyo sa akin tanong, hindi niya raw kagad na sagot yung email. So, instead of reading the email, okay, I'm not too sure, no? Hindi ko ba? So, nag-option siya na tawagan yung contact person niya. Okay? Or medyo nalito siya sa email, bakit ganun yung nasaging sagot sa email?
Kaya naisipan niyang tawagan yung contact niya. Please correct me if I'm wrong. I'm trying my best para makatulong sa mga medyo talagang hindi makaintindi ng Cebuano, ha? nagatrabaho sa archives sa police department. Nga karon bisag usaon gyud akong tawag, di gyud ko ma-connect, di jud ma-contact. Automatically directed gyud ko sa voicemail. So, nung kinontak niya yung contact person niya doon sa police department, diretso sa voice mail. So, walang sumasagot. Hindi sinasagot ng contact person niya. Siguro, yun yung nag-handle that area there sa archive na yon. Kaya lang, nung tinatawagan niya, hindi niya makontak. So nahibong ako, nabalakan ako. So instead of calling that person directly, nitawag na lang gyud ko sa kuan sa archives para to check if okay bang tanan. So, instead na, dahil hindi niya makontak yung contact person niya, tumawag sa mismong archive area section ng department ng police station na yon, no, sa archive department na siya dumiretso ng contact to check kung ano na ba yung nangyari, bakit hindi niya makontak yung kaibigan niya siguro doon sa department na yon or sa police station na yon. So dito, kanang pleasant pa kayo pag kuan ako, pag tawag na ko nanay nito, pag pleasant pa kayo yung tono niya. Yeah. So kapag ka tumatawag daw siya sa archive, medyo maganda rin yung tono, no, very friendly. What can I help you with blah blah blah? Nya, nungutanan ako kanang if I can talk to the person katong akong contact. Nya, dito na nausap ang tono. So, nung hinahanap niya na yung contact person niya, nag-iba na yung tono ng kausap niya sa kabilang linya. Niya. Lah. Iya kong gikat. Nya na sa galit na. What is Tapos, hindi na siya tinapos sa pagsasalita niya at nag-butt in na kagad. exactly that you need? What Yan. information do you need? Mhm. Buntak na paspas sa kayo? Oo. Hindi ko na, well, this is pertaining to an incident that had occurred on the 8th of March on a Saturday. Nya, gikat na po ko niya. Nya, ano din siya na, well, who is this? Well, this is So, hindi na siya pinapatapos sa pagsasalita niya at medyo arrogante na yung mga sagot ata sa kanya. Dean Chase. Nya, ano din siya nga, did you receive a response letter? Ko na, yes, I have received a response letter, and this is actually what the call is about. I'm asking what the letter is. What does it mean? Yun siya na, well, whatever is inside that letter is our final statement on the matter. Yun ko na, well, that's just it. I don't know what it means. Gikatasad ko niya. Ano din siya nga, whatever is in the response letter is our final statement on the matter. Bundak ang phone. So, yung mismong departamento na ngayon, mukhang alam na nila yung nangyayari. At the way siya na kinakausap nung nasa archive, di ba, arrogante na. Arrogante na. Maybe this person sa archive ay hindi alam na meron na siyang kopya. No, baka iniisip nung nasa archive section na yon, isa siya sa manghihingi ng kopya kahit may bayad. No? Ano ko, shit. No, unsa to? Allah. Unsa? Nasakit ko kay Digito nato ilang response. Usually, So, na-shock daw siya doon sa the way mag-response yung kausap niya sa kabilang linya kasi nga friendly sila nung mga unang pakikipag-usap siguro niya. they're really friendly. Ayun. And for some reason, suko, murag na bunda kayang tingog. Nag-iba yung ano niya. So, ang basahon ha. Ang Ayan, babasahin niya na yung response ano. na receive. Babasahin niya na. Sa mo it has a date, my complete name, my physical address, my email address, and mo na regarding Public Records Act request CRM-25-408. Dear Dean Chase, this letter is in response to your California Public Records Act CPRA submitted Biniblip niya. Mukhang kinakancel niya yung ibang portion. Yan, kaya akala nyo nawala ng sound, no? Mukhang sinadya niyang alisin yung part na may mini-mention niya na yan. requesting any records from an incident that had Mukhang case number. occurred on the 8th of March 2025 in Beverly Hills. The Beverly Hills Police Department, BHPD, has determined that the request in part seeks copies of public records in BHPD's possession. The records you are requesting are
part of an investigatory file, and I, a record pertaining to an investigation by law enforcement under CPRA Government Code Section 7923.600, exempts and therefore does not require the disclosure of any records, complaints to, or investigations conducted by any local police agency or any investigatory or security files compiled by any local police agency for law enforcement purposes. Sincerely. So, na-shock yun ko. So, I think they don't know and I am in possession of the first document that they have sent me. I think they don't know. Because right now it says that they do not require to disclose any information anymore. So, hindi na sila magdi-disclose. So, ibig sabihin, bawal ang pag-usapan. At mukhang, eto na yon, no? Ito na yung part na kung saan nagiging maingay na siya at nakatawag ng pansin. And maybe somebody or someone, no, is interrupting or may kumikilos na dahil nga walang maniwala sa mga post. Di ba? Walang naniniwala sa mga post na picture. Bakit kasi nila hindi na ipapadisclose yun? Bakit hindi na sila magbibigay ng kopya? Samantalang it's a public record, di ba? Sabi ni Dean dati. Basta magbayad ka lang. Bakit ngayon ayaw na? At bakit sila naghigpit? At hindi na magbibigay ng kopya? Hindi yan yung inyong standard proceeding, di ba? Procedure, pero bakit ngayon nag-iba kayo? So, makakapag-isip tayo nito. Di ba? Mag-iisip ka na there is somebody behind this para ipatigil yan. May nag-utos na mataas galing sa department ng kung saan man yan, diyan sa prosinto na yan, no? Sa police station na yan, para wag nang maglabas ng kopya na yan. Di ba? Kasi katulad nga ng sinasabi ko, kung sablay yung mga sinasabi ni Dean Chase or kung gumagawa lang ng kwento si Dean Chase, walang ganitong order siyang marireceive. Diba? Hindi sila maghihigpit. Diba? Kasi diba sabi ko, patunayan nila. Diba? Doon sa mga nagsasabi na gumagawa lang ng kwento si Dean Chase, kumuha rin kayo ng kopya. Ang problema, eto, may nagbabawal na. So, ano pa ngayon ang iisipin ng tao? Nagiging mas malinaw ngayon kung ano yung nangyayari. Ang masama nito, syempre hindi naman basta-basta titigil sa pagbibigay ng kopya yung police station na yan since it's a public document, sabi nga ni Dean Chase, nang without bigger reason. Diba? Without bigger reason. So, ano yung bigger reason para hindi matuloy ito? So, yung buong paliwanag ni Dean Chase is nanduroon yan sa isa kong upload. Dito, I just try my best para ma-interpret yung mga ibang sinasabi niya sa Cebuano para doon sa mga kaibigan natin hindi nakakaintindi ng salita ng Cebuano. At doon naman sa nakakaintindi, correct me doon sa mga translation na sinabi ko, no? Kung tama ba ako. Sabi ko sa inyo, very basic lang yung nalalaman ko sa salita ng Cebuano at naiintindihan, no? So I just try my best para makatulong, para mas maintindihan yung sinasabi niya. And doon sa nauna kong upload, medyo kulang, medyo may mali akong information, so kino-correct ko ngayon din dito, no? So, medyo nalito lang siya or nagtaka lang siya bakit mayroon siyang email na ganun, kaya siya tumawag doon sa kaibigan niya na hindi niya na-contact. So, tumawag ngayon siya sa archive section na nag-iba na yung tono na lalot na lamang siya si Dean Chase. So, maybe naikwento or something. There's something happened diyan sa police station na yan para, no,
maging ganun yung approach sa kanya nung nasa archive section at para hindi niya makontak yung kaibigan niya na yun. Alright, so issue lang po tayo, walang personalan. Abangan pa po natin yung mga sunod na ilalabas ni Dean Chase. Ito po ay makatulong sana doon sa ating mga kababayan, sa ating lahat, no? Sa pagpili ng tamang iboboto. Nasa ating mga kamay po ang kinabukasan ng ating bansa. So, vote wisely. Issue lang po tayo, walang personalan. So, hanggang dito na lamang at maraming salamat.